Minsan, may isang maliit na pamilya, isang ina at ang kanyang anak na lalaki. Mahal na mahal ng ina ang kanyang anak at pinalaki niya ito ng may buong pagmamahal at pag-aalaga. Ibinigay niya ang pinakamahusay na edukasyon na kaya niya at minahal niya ito ng walang kondisyon. Pero kasabay ng pagmamahal, siya rin ay mahigpit at disiplinado. Naniniwala siya na kailangang matutunan ng anak ang pananagutan at mabubuting gawi, kaya madalas niya itong paalalahanan. Malakas pa niyang sinasabi, "Patayin mo ang electric fan kung hindi ginagamit. Bukas ang TV sa walang tao, patayin mo. Isara mo ang gripo, huwag mangsayang ng tubig." Hindi gusto ng bata na lagi siyang inuutusan sa maliliit na bagay na iyon, pero wala siyang magawa kundi tiisin. Isang araw, naimbitahan siya para sa isang job interview. Sa biyahe papunta roon, naisip niya, kapag nakuha ko na tong trabaho, aalis na ako sa siyudad na to. Wala nang reklamo ni mama. Sa wakas, magkakaroon na ako ng kapayapaan. Bago siya umalis, binigyan pa siya ng ina ng huling paalala. Sagutin mo ang bawat tanong. Huwag kang maghatubili kahit hindi mo sigurado. Magsalita ka ng may kumpiyansa. Pagdating niya sa opisina, napansin niyang walang guard sa pintuan. Bukas ang pinto, kaya bago siya umalis, isinara muna niya ito para hindi makaabala sa ibang dumaraan. Habang naglalakad sa loob, nakita niya ang magagandang bulaklak pero nakabukas ang hose at umaapaw ang tubig. Kinuha niya ito at itinapat sa mga halamang nangangailangan talaga ng dilig. Pagdating niya sa lobby, walang receptionist pero may karatulang nagsasabing nasa unang palapag ang interview. Habang napaakyat siya sa hagdan, napansin niyang may ilaw pang nakabukas kahit maliwanag na. Naalala niya ang laging paalala ng ina tungkol sa kuryente, kaya kahit medyo inis siya, hinanap niya ang switch at pinatay ito. Pagdating niya sa itaas, nakita niya ang napakaraming aplikante. Medyo nawalan siya ng kumpiyansa. Sa dulo ng hallway, naapakan niya ang welcome mat na baliktad. Naalala niya ang turo ng ina tungkol sa maliliit na bagay, kaya inayos niya ito. Nakita niyang mabilis lumalabas ang mga aplikante sa kabilang pinto matapos ang interview, kaya walang nakakaalam kung ano talaga ang mga tanong. Nang siya na ang natira, pumasok siyang kinakabahan. Hindi man lang tinignan ng interviewer ang mga papel niya. Ang tanong lang nito, kailan ka pwedeng magsimula? Nagulat siya. Totoo ba ito? Trabaho na agad? Nakita ng interviewer ang pagkalito niya kaya sinabi nito, "Ano pa ba ang iniisip mo? Dito hindi kami nagtatanong kasi hindi naman yun ang tunay na sukatan ng pagkatao. Nagsisimula ang interview mula sa pagpasok ninyo sa building. Pinagmamasdan namin ang ugali. Pinanonood namin ang kilos. Sa lahat ng taong dumating ngayon, walang nag-ayos ng pinto, walang nag-ayos ng hose, walang nagpatay ng ilaw, walang nag-ayos ng welcome mat. Ikaw lang ang gumawa, kaya ikaw ang natanggap." Doon niya naunawaan ang mahalagang aral. Lahat ng nakakainis na paalala ng kanyang ina noon ay naging regalo pala para sa kanyang kinabukasan. Umuwi siya na may dalang job offer at buong pusong nagpasalamat sa kanyang ina sa disiplina at pagtuturo nito na humubog sa kanya bilang responsable at mabuting tao. Aral ng kwento. Minsan, parang pabigat ang disiplina noong bata tayo. Parang mahigpit, parang kontrolado, at parang hindi naman kailangan. Pero habang tumatanda tayo, unti-unti nating nauunawaan ang katotohanan. Ang mga taong kakala natin noon ay kontrabida. Sila pala ang naghubog sa atin upang maging matatag. Huwag sayangin ang panahon sa sama ng loob sa paraan ng pagpapalaki nila. Darating ang araw na tatahimik na ang kanilang boses at baka mapagsisihan mo na hindi mo sila pinahalagahan. Kaya mahalin, pahalagahan at pasalamatan sila habang kaya mo pa, sapagkat ang disiplina nila ngayon ang magiging lakas mo bukas.